Magandang araw! Ang ating tatalakayin sa Araling Panlipunan ay tungkol sa mga sinaunang kabihasnan sa Timog Silangang Asya. Noon pa man, may likas ng kabihasnan at kalinangan ang Timog Silangang Asya bago pa man pumasok ang iba't ibang impluwensya mula sa mga kalapit na lugar. May malalaking ilog sa kalupaang ng Timog Silangang Asya. Narito ang Mekong, Irrawaddy, Chao Phraya, Salween at Red. Pati na rin ang mga tributaries na nagawa ng mga ito ay nakapagdulot ng mga lambak, delta at kapatagan na mainam para sa agrikultura at iba pang industriya. Panahong Neolitiko noong 2200 hanggang 1200 BCE. Nagsimulang lumaki ang populasyon ng mga tao sa kalupaan ng Timog Silangang Asya dahil sa pagsasaka ng palay at dawa. At bago pa man ang 2200 BCE, may mga natuklasan na ang mga dalubhasa na mas maagang ebidensya ng agrikultura sa hilaga at gitnang bahagi ng Thailand. Kasama na ang ilang artifacts na may kaugnayan sa metalorhiya at pagpapalayok. Ang metalorhiya ay pag-aaral ng pisikal at kemikal na katangian ng mga metal, kabilang na ang pagpapanday ng mga ito at paghahalo. At ang pagdating ng panahon ng tanso o Bronze Age, natuklasan naman ng mga lubhasa na likas ang pag-unlad ng metalorhiya gamit ang tanso sa Timog Silangang Asya at hindi na nanggaling sa China. Nagsimula rin ang kulturang Dongsan, sinasabing bihasa sa pagsasaka ng palay, pag-aalaga ng hayop, pangingisda, paglalayag at pagpapanday ng tanso. At narito naman ang Indianisasyon. Hindi maikakaila ang impluwensya mula sa mga sinaunang kabihasnan ng India at China na lumaganap sa buong rehiyon. Indianized Kingdom o mga kaharian sa Timog Silangang Asya na naimpluwensyahan ng sinaunang India at ang unang gumamit na scholar na si George Codes noong 1964. Ayon sa kanya, ang mga kahariang yumabong noong unang siglo ay sa karaniwang panahon ay resulta ng ilang daang taong pakikipag-ugnayan na nagresulta ng unti-unting asimilasyon ng kabihas ng India sa mga kalinangan at pamumuhay ng mga taga-Timog Silangang Asya. Lumawak rin ang paggamit sa wikang Sanskrit, kung kaya minsan nagagamit din ang terminong Sanskritisasyon ng ilang mga mag-aaral. Ang paglaganap ng kabihas ng Indian ay nangyari din sa kaparehong kalupaan ng rehiyon sa pamamagitan ng Burma sa kalupaan at ng mga manlalayag at mga ngalakal na Austronesian. Sa hilagang Burma, Assam at Yunnan, ang mga rutang tinahak ng Indianisasyon sa hilaga, samantalang ang isla ng Sumatra at Malay Peninsula. Mapayapa at hindi politikal ang paglalaganap ng impluwensyang Indian. Maluwag din tinanggap ng mga taga-Timog Silangang Asya ang kanilang kalinangan. Iba't iba rin ang nangyaring asimilasyon ng kulturang Indian sa bawat kaharian o mga imperyo ng rehiyon. May ilang yumakap lamang sa Budismo, may ilan din kaharian na kinupkop pati ang caste system ng India. Ang caste system ay sistema ng pagpapangkat ng mga tao sa lipunan mula sa kanilang kapanganakan. At narito naman ang mga sinaunang kabihasnan sa kalupaan. Una na rito ay ang kaharian ng Ponan mula 68 to 500 CE. Itinatag ang kaharian ng Fonan noong unang siglo sa delta ng Ilog Mekong sa katimugang bahagi ng Vietnam. At sa rurok ng kapangyarihan nito, napalawak ng Fonan ang teritoryo sa Cambodia hanggang sa Thailand. At bukod sa mga pangunahing kinabubuhay na agrikultura, naging magtagumpay rin ang Fonan sa kalakalan. Nakapagtatag din ng matitibay na kalakalan ang Fonan
sa mga Indian at Chino. Ang lipunang puwanan rin ay kinakitaan ng matataas na antas o sofistikadong pamumuhay dahil sa organisado nitong pamamahala at malakas na ekonomiya. Mayroon din itong sariling sistema ng pananalapi na gumagamit ng pilak ng mga barya o silver coinage. O isang mahalagang daungan sa dulong katimugang bahagi ng kaharian. Maraming artifacts din ang nahukay na nagpapatunay na masigasig nitong pakikipagkalakalan, katulad ng mga baryang Romano at ilang artifacts ng Griego, Persian at Chino. Tinatawag namang King of Mountain ang hari ng Fonan at sinasabing mga ninuno ng ilan pang kaharian sa rehiyon katulad ng Salindra, Java at sa Malacca. At narito naman ang ikalawang imperyo sa sinaunang kabiasnan sa kalupaan, ang Imperyong Khmer o Angkor noong 802 to 1431 CE. Ang kasaysayan ng mga Khmer ay walang pinaniniwalaang sentro ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng mga dating hari ay nakasalalay sa kanilang galing sa pakikipaglaban at karisma. Nakasalalay rin sa pagsasaka o wet rice agriculture ang kanilang ekonomiya. At ang pagbagsak ng imperyo ay pinaniniwalaang dulot ng maraming salig. Narito na ang una, ng ibabaw ang Budismong Theravada; ikalawa, mahaba at malawakang tagtuyot at mapaminsalang pagbaha dulot ng monsoon; at napabayaan rin ang produksyong agrikultural. At ang ikatlo naman ay ang Imperyong Pagan noong 849 to 1297. Ang kasaysayan ng Pagan ay nagsimula sa pamumuno ni Anarata. Siya rin ay nagtatag ng kahariang nakilala sa pakikidigma. Itinuring din si Anarata bilang pinakamagaling na hari sa riyon. Nakapagdala rin siya ng mga artisan at manggagawa na nagpatayo ng mga templo at infrastruktura. Isa na rito ang pagpapatayo ng Sezgon Pagoda. Pinalakas rin niya ang Budismong Theravada at nagpagawa rin ng Templong Ananda at naisalin sa wikang Burmese ang mga mahalagang batas at napalitan din ng Burmese ang Mon at Phyo bilang dominanteng wika. Napalawig din ng hukbong sandatahan ang kapangyarihan ng Pagan, ngunit noong ika-13 siglo, nagsimula ng humina ang Imperyong Pagan. At noong 1297, naging probinsya na ng dinastiyang Yuan ang Pagan. Noong 1297, sumuko ang isa sa mga natitirang hari ng Pagan sa mga Mongol at naging probinsya na ng dinastiyang Yuan ang Pagan. Mas lumakas na ang rebellion ng mga Mon at ilang grupo pagdating ng 1289 at matapos ang huling pananakop ng mga Mongol noong 1303 at tuluyan nang nawala ang kapangyarihan ng Imperyong Pagan.